Once I stood in the night with my head bowed low, in the darkness as black as could be, and my heart felt alone, and I cried, "Oh Lord, don't hide your face from me. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the great unknown. Take my hand, let me stand where no one stands alone. Like a king I may live in a palace so tall, with great riches to call my own. But I don't know a thing in this whole wide world that's worse than being alone. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the great unknown. Take my hand, let me stand where no one stands alone. Oh, take my hand, let me stand where no one stands alone. Where no one stands alone. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Salamat po. Magandang hapon po sa nagdiriwang ang kanyang kaarawan sa araw na ito. Happy birthday! Salamat po sa Panginoon dahil masaya po ba tayo? In spite of what is happening around the world, pwede ko pong sabihin that things are not falling apart, but rather things are falling into its proper place. Maaaring sa mundo ang tingin po niya parang pagkawasak. Ngunit para po sa atin bilang mga mananampalataya, dahil ito po ay sinabi na ng ating Panginoon na nakasulat sa kanyang banal na kasulatan upang paalalahanan tayo sa mga bagay na darating. Napapasalamatan po natin ang Diyos, and we really appreciate God's wisdom na ang mga bagay na kanyang sinabi ay tunay nga pong nagkakaroon na po ng katuparan. Hindi po tayo dapat matakot, hindi po tayo dapat maging anxious o magtatanong bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Because greater is He that is in you than he that is in the world. 1 John 4:4, at sabi po, "Ye are of God's little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world." Tayo po'y manalangin. Dakilat makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat po. Muli sa mga pagkakataon na kami ay makatutunghay sa inyong pong banal na salita. Salamat po sa presensya ng aking mga kapatid na tunay nga po isang kagalakan para sa isang lingkod po ninyo na makapiling sila at makita na sila'y patuloy na nagiging matibay sa kanilang pananampalataya at buhay bilang isang Kristiyano. Sa kabila po nito, alam ko na marami po silang mga pinagdadaan ng pagsubok. Maaaring dumaraan sila sa mga matitinding mga katanungan at kalumbayan. Ngunit salamat o Diyos at meron silang panahon at oras
upang sama-sama po kami makasamba sa inyo. Dalangin po namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, na siyang magbibigay po sa amin ng karunungan at kaunawaan sa mga talatang amin pong pag-aaralan. Tunay po, O Diyos, na ang mundo ay tunay na nagiging balisa sa mga nangyayari sa aming paligid. Kami po ay nakatunghay sa mga balita, ngunit inaalam po namin na ang mga bagay po na ito ay tunay na nasulat na, sinabi na po ninyo, at amin na lamang po itong nakikita sa aming pong buhay habang kami po'y naririto sa lupa. Dalangin po namin, O Diyos, that sometimes we struggle in our faith. Nandoon po yung pag-aalinlangan sa amin. But nevertheless, hayaan po ninyo, Panginoon, na inyong mga banal na salita ang patuloy na kumausap sa amin at magbigay sa amin ng kaunawaan sa mga talatang amin pong pag-aaralan ngayong hapong ito. Salamat po, Panginoon. Pinupuri at pinasasalamatan po namin kayo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Sa ating pong paglalakbay bilang isang mananampalataya, the Bible speaks to us of a journey as a Christian. However, that journey will not be as easy as we anticipate. Ang mga paglalakbay natin hindi po magiging madali dahil ang linalakaran po natin ay hindi maluwang na daan, hindi maaliwalas na daan, kundi makitid na daan. Ngunit alam natin na ito ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Habang tayo po'y naririto sa mundong ito, hindi po natin maiiwasan na dumaan tayo sa mga kabighatian, mga suliranin, dahil nandito pa tayo sa lupa. Ngunit ang pasalamat po natin that in our journey as a Christian, kasama po natin ang banal na Espiritu na siyang gumagabay at pumapatnubay sa bawat isa sa atin. God is much bigger than anything that we will face or we have faced. Hinarap natin at patuloy pong nagtatagumpay ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po natin. Why will we fight the good fight of faith? Bakit po natin ipakikipaglaban ang ating pananampalataya? Because pag tayo po'y nakipaglaban, we do not get the glory, but rather God gets the glory. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo, fight the good fight of faith. Yung ipaglaban mo ang mabuting pakikipaglaban sa iyong pananampalataya. Sa paano pong paraan? By living a godly character. And our attitude as Christians, na makita po nila that in spite of all these things, although we struggle in our faith, alam natin na ang Diyos kasama natin. And the Holy Spirit will continually guide us and give us wisdom para po magampanan natin yung mga bagay po niyan. Paul mentions in 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. Tayo po'y lumalakad sa may pananampalataya. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. But we still believe and we walk by faith sa mga bagay pong ito. Bunga po ng ating paglakad sa pananampalataya, our Lord Jesus mentioned something, that His peace shall be upon us. Sabi po sa John chapter 14:27, peace I leave with you, and my peace I give unto you, not as the world giveth, giveth I unto you. Hindi kagaya ng mundo. Ang mundo po'y magsasabi ng kapayapaan dahil walang sigalutan. Ngunit merong struggle sa bawat isa sa atin. But we as Christians, yes, there is struggling in our lives. However, ang kapayapaan po ng ating Panginoon ang Kanyang iniiwan sa atin. Sino po sa atin ang walang problema? Lahat po tayo, di po ba? Lahat tayo may pinagdadaanan. Pero bakit masaya po tayo? Bakit masaya tayong dumadalo sa mga gawain, nagbibiruan tayo, nagpapaparlor tayo, nagpapaganda pa po tayo? Para po mabigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoong Diyos. Amen? Amen! Ano po yan? Because tayo po
sa Diyos, dapat yung the best ang ating ibibigay. Hindi po yung parang ang ating pupunta lang tayo sa binyag. Kailangan the best po ibibigay po natin para sa Panginoon. Amen. And with that peace, sa kapayapaan pong yun, nawawala po yung alinlangan natin. Yung troubles, our hearts are so anxious about the things in life. Ang sabi po, let not your hearts be troubled, neither let it be afraid. What is happening in the world right now? No? Nakakalungkot po dahil nangyayari yung mga bagay na yan. Kanina pong umaga, habang nag-aantay po ako ng oras na aming pag-alis kaninang mga 6 o'clock in the morning, ay nanood muna po ako ng isang video about what's happening in Ukraine. Bakit pong nakita yung mahabang linya ng mga kalalakihan at kababaihan, ano po ang kanilang purpose? They would enlist in the military. Tutulong sila, makikipaglaban sila. Dahil nandiyan yung mga mananakot. Fighting the good fight of faith. Meron po doon na babae na nagtatrabaho sa bangko. Meron pong isang lalaki na gumagawa lamang po ng mga alumino. Sabi nga po nung nag-i-interview, meron ka bang karanasan? Sabi niya, wala. I have no military battle. Military training. Pero bakit ka magaan? Because I love my country. Nais kong tumulong para sa aking bansa. You might die, so what? I will die for my country. Tinanong po yung babae, ikaw ba'y nakahawak na ng baril? Hindi pa. Pero madali po ako matuto. Alam po ninyo, naluha po ako sa aking mga narinig na yan simply because for their love, for their country. The same is true, we as Christians ay nakikipagbaka rin sa mga tukso na ginagawa ng Diablo. Pero we still fight. Lumalaban po tayo at pinaglalaban natin ang aming pananampalataya dahil nauna na po tayong ipinaglaban ng ating Panginoong Hesus. Ayaw po niya tayong mabulit sa kamatayan. Kaya siya na pong nauna na nagbigay ng kanyang sarili para pong malampasan natin yung paghahatol ng Diyos sa atin nang dahil sa ating mga kasalanan. He has showed us His great love for us. And in return, ang paalala po ni Apostol Pablo that we fight the good fight of faith. Mabuting pakikipaglaban. Hindi yung madaling matalo, hindi madaling sumuko sa mga kalaban, kundi makikipaglaban po sila. Bunga po noon, hindi naman po tayo super spiritual. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo, we can glory in our tribulation. Pwede tayong magbigay ng kaluwalhatian sa ating mga paghihirap na pinagdadaanan dahil kasama po natin ang Diyos. There is smile and joy in our lives simply because kasama natin ang Diyos in spite of the fact na tayo pong lahat ay dumadanas ng mga pagsubok at problema sa ating pong buhay. Pero alam natin na mga pagsubok na yan ay pansamantala lang. Ano po ang ibubunga nito? Romans chapter 5 verse 3, and not only so but we glory in tribulation. Meron po bang normal ang kaisipan na matutuwa pa kapag siya dumadaan sa mga pagsubok? Marahil sa mundong ito ay hindi po magiging normal sa atin. Ngunit, kung kasama natin ang Diyos, alam natin na makapagbibigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. Also knowing that tribulation worketh patience. These are godly virtues. Ito po ay mga kagalingang nagmumula sa Diyos at sa tulong ng banal na Espiritu, nakakayanan po natin mapagtagumpayan ang mga bagay na yan simply because we love the Lord. Ito yung sinabi ng mga salita ng Diyos. Who speaks? It is Apostle Paul. At si Apostol Pablo po ay nangungusap because he has experienced these things in his life. Naranasan po niya. Hindi lamang po siya nagsasalita lamang po, hindi. Ito po ay kanyang naranasan. Ilang beses po ba siyang pinaghagupin? 5 times? Ilang beses po siya natulog sa gitna ng dagat? 2 beses? At ilang beses po siyang pinagbabato hanggang sa siya po ay makaranas ng panandali ang kamatayan upang makita po niya ang kaluwalhatian ng langit. Meron po bang nangyari na sa atin? Nakagaya ng kay Apostol Pablo? Marahil wala pa.
pero siya'y nagsasalita ayon sa kanyang naging karanasan bilang isang Christian. And Paul is mentioning something about glory in tribulation. Pwede po niyang sabihin yun dahil naranasan niya. Hindi po siya kumakatha ng mga pambobolang salita para lang maging matatag tayo. Siya mismo nakaranas din po ng mga bagay na yan. And patience, experience, and experience hope. Ito po maganda. And hope maketh not ashamed. Hindi po natin ikinahihiya ang pag-asa na yan sa ating pong mga buhay. Bakit ako mahihiya? Dahil alam ko, darating ang araw, ang pag-asa ko ay susunduin ako ng ating Panginoon. Kukunin niya ako upang matapos na ang mga pangyayaring ito sa aking buhay. Habang ako'y naririto sa lupa, yung mga tribulation, mga pag-uusig na nangyayari sa atin, ay hindi po matitigil. We can never hope for true peace in this world. On the contrary, it will become worse. Pero ang mga Kristiyano ay patuloy na nagiging matatag. Bakit po tayo magiging matatag? Because we look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Alam po ninyo, hindi po natin napapansin, hindi po natin alam na ang banal na Espiritu ang siyang nagiging gabay sa bawat isa sa atin. At tayo lamang po ay nagiging matatag simply because our God is greater than anything we can face. Higit siyang malaki at dakila sa mga pagsubok na ating dinadanas. Ano po ang ibig ko sabihin? Naranasan na rin po kasi niya. Naging halimbawa na po siya sa atin. Yung kanyang dinanas na panlalait, pagtuligsa sa kanya, yung mga fake news sa kanya, ay tiniis po niya yan. Ang sabi po niya, who for the glory that was set before him endured the cross. Tiniis po niya ang bagay na yan. Maging ang krus at kamatayan sa krus para po sa atin, upang makasama po niya tayo sa langit. Now, dear brothers and sisters, the question is, how to stand firm when we struggle in our faith? Di po ba last week atin tinalakay that we sometimes also struggle in our Christian life? And we look at other Christians, Kristiyano ba yun? Bakit ganun ang kanyang pamumuhay? Hindi po natin sila i-judge dahil baka hindi natin alam yung kanilang mga pinagdadaanan. That even in their lives, being a Christian, they are struggling. Meron po silang pakikiba. So instead of judging them, we talk to God and pray to God for them. Alam po ninyo, just this week, meron pong isang kaisipan na pinaisip sa akin ng Panginoon. Before you go to your friends and talk to them about God, talk to God first and ask God, what is the need of my friend? Baka naman po pumupunta tayo sa ating mga kaibigan to talk to them about God, pero hindi pa natin isinangguni sa Diyos, ano ba yung kailangan ng taong ito? Upang sa bawat pagsasalita natin at pagwibika natin sa Kanya, we are giving them hope based on their needs. Kasi hindi natin alam ano ba yung pinagdadaanan ng taong yan, ng aking kaibigan yan. So therefore, I will ask God, Lord, I will talk to my friend. Ano ba ang kanyang kailangan? Ano ba ang need ng kanyang buhay? Ay, hindi ko naman alam ang kanyang nagiging buhay. I can see a glimpse of his life, pero hindi ko alam ano ba yung pinagdadaanan niya. Ano ba yung problema niya? Lord, tell me. And then after praying to God, you pray for your friend upang sa mga pagkakataon na makakausap mo siya, masasabi mo yung tamang pangangailangan ng kanyang puso. Then, it is not you, hindi na ikaw ang nangungusap sa kanya, because it is God talking to him. There is struggle in our faith. Sabihin natin kahit ng Christian yan, they are also struggling. Gusto nilang makakilala sa Panginoon, pero hindi nila alam ang paraan. So tayo bilang mga mananampalataya, ay kailangan natin alamin yung mga bagay na yan.
upang sa ating paglapit magiging sakto yung ating sasabihin. Hindi yung gusto natin, kundi ano yung gusto ng Diyos para sa Kanya. So ano pong ating gagawin? In times of struggle in our life, we are challenged. Ang faith natin is challenged. And the God of our hope is in the midst. Ibig sabihin, nandiriyan para maipakita natin na tayo po'y tunay na nananampalataya. And let me share with you a few insights para po tayo manatiling matatag sa ating Christian life. Number 1 is read your Bible regularly. Madali po ba? Basahin natin ang ating mga Biblia araw-araw. Madali? Hindi po, di ba? Pero kailangan natin gawin. Bakit? The Word of God is our food. The food of our souls. Pero bakit nagagawa natin ipagliban ang bagay na yan? Let me tell you this. Pag dumating tayo sa punto na ang ating pananampalataya talagang masusubok, wala na tayong masusulingan, tanging mga pangako lamang po ng Kanyang salita ang ating pwedeng panghawakan. Hindi salita ng tao. Hindi salita ng aking kaibigan. Hindi salita ni pastor. Hindi ang mga salita ng Diyos ang ating pwedeng panghawakan. Dahil yan ang isang matibay na katotohanan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Read your Bible regularly. If you want to know the God of the Bible, read His story. Pag-iwalay natin, His story. It is not our story, it is the story of God in relation to His blessed people, the nation Israel. And since the nation Israel has been blinded in part, hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Jesus bilang kanilang hari, na ipasa ngayon ang biyaya sa atin. It is not anymore by works because it is by grace. Unmerited favor. Makasalanan pa tayo, namatay na si Kristo upang maipasa sa atin ang biyaya ng kaligtasan. So in times of struggle, if you want to know your Savior, read His life. The life of our Savior, Jesus Christ. We say we are a Christian and yet we do not understand His ways. Paano natin siya mapaglilingkuran? Pag hindi mo kilala yung pinaglilingkuran ang mangyayari, kayo mismo tatanungin natin ng Diyos, Lord, bakit nga po? Bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na ito? We even question and ask God. Pero kung alam natin ang Kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin, then we understand our ways are not God's ways. His ways are higher than mine. His thoughts are higher than my thoughts. So ano po ang aking gagawin? I will read His Word. Understand His ways. Read your Bible. Romans chapter 10 verse 17. For faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Pastor, kung ako lang po nagbabasa, how can I hear the Word of God? Mag-isa lang po ako sa bahay, how can I hear the Word of God? Let me say this, read your Bible loudly. Basahin mo ng malakas. So the Word of God speaks to you audibly. Amen? Amen. Eh kasi kung binabasa mo lang na ganyan, tatahimik ka, o nga, ikaw nagbabasa. Pero basahin mo ng malakas, the Word of God speaks to you. And let me tell you this, mas maintindihan po ninyo yung binabasa ninyo. Mas maintindihan ninyo. Kasi malakas ninyong binabasa ang salita ng Diyos at naririnig ninyo ang salita ng Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Wala po tayong lusot. Di mo ba? So we go to our rooms, tahimik na lugar, upang kausapin natin ang Diyos and hear His Word. So our faith can give honor and blessing sa atin pong Panginoong Diyos. For without faith, it's impossible to
listen. Alam po ninyo, in dire needs, sabi po ng Psalmista, in Psalm 119, verse 92, "Unless thy law had been my delight, I should then have perished in mine affliction." Ulitin ko po sa Tagalog. "Kundi sa kautusan mo na naging aking kaaliwan, namatay na nga sana ako sa aking kadalamhatian." Pagka po tayo may pagsubok, nag-iisa tayo, wala na tayong mahihinga ng tulong. Ang salita po ng Diyos ang pinakasandigan ng ating pananampalataya upang tayo po'y makalampas sa ating pong mga pinagdadaanan. Bakit po sinabi kong makalampas? Kasi po, yung mga pagsubok hanggang dyan lang yan. Pag nalampasan na natin yan, tapos na. Iba na namang pagsubok yung ating haharapin. Pero sa bawat pagkakataong yan, ang salita ng Diyos, ang ating kaaliwan, dahil kung hindi, magsusuicide po tayo. Nakikita natin ang problema na para bang pasan-pasan natin ang daigdig. Para tayong pinagtakluban ng langit at ng lupa. Hindi po ba? Nevertheless, if we know the Word of God at ang salita ng Diyos sa ating kaaliwan, we delight in His Word, makalalampas tayo sa ating mga pinagdadaan. Ano po sabi ni Apostol Pablo? Pansamantala lang yan, panandalian lang yan, at ang mga pagsubok ng Diyos ay madali lamang kung ikukumpara sa ating pong Panginoong Diyos. Secondly, when we talk to God in prayer, hindi lamang po yung pagsasalamat, hindi lamang po yung mga panahon na tayo humihingi sa Kanya in prayer. Tell Him about your fears. Yung takot mo. Ano ba ang aking kinatatakutan? Ano ba ang aking mga problema? Talk to God about your doubts. Lord, bakit hindi ka naman sumasagot sa aking panalangin? Lord, bakit mo ko parang pinabayaan? Para bang tagal ko nang hinihiling sa'yo, pangangailangan ko? Lord, yung mapapangasawa ko, kailan mo ibibigay, Lord? Tagal mo namang sumagot, Lord. Tell Him our doubts and our fears. Dahil ang tanging makaunawa lamang po sa atin ay ang aming Panginoon Diyos. Sabihin mo sa ibang tao yan, baka tumawa lang. Sabihin mo kay Pastor, pag-pray kita. Eh, pupunta rin sa Diyos. Talk to God about your fears. Talk to God about your doubts. Lord, baka hindi po ako makapasa. Talk to Him. Help me, Lord. Tell me the right answers to the question na aking sasagot, Lord. Hindi po ba? You talk to Him as a friend. In that way, He becomes personal in your life. Hindi po siya isang Diyos ang nando doon sa langit. Nandito lang siya. Para bang isang pastor na nakikipagdiruan sa kanyang mga kapatid. Higit kanino pa man po, tanging Diyos lamang ang nakauunawa sa ating pong mga pinagdadaanan. Prayer sometimes becomes the hardest part. Just like reading your Bible. How many minutes a day do you pray? And how many minutes in an hour? 60 minutes? How many minutes in a week? Pero ilan po yung oras na nagugugol natin para kausapin natin ang Diyos? Let me share with you His word sa atin. Sabi niya, siya naman ang nagyayaya. Niyayaya na nga tayo ng Diyos. Sabi po niya, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden." Hindi naman po kapag wala lang tayong problema, saka tayo lumalapit sa Panginoon, maging sa mga panahon na tayo po'y nabibigatan, come. Lapit ka sa akin. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Pinag-aralan po natin, at one point in our worship service, the life of Jonah. Naalala po ninyo. Noong pong si Jonah ay sumakay ng barko, dumating ang isang bagyo, malakas na hangin, at mga nagngangalit na alon. Did Jonah pray?
Iniagis po siya sa dagat at kinain siya ng malaking isda. Nanalangin po ba siya? Hindi. That's the first day. The second day, nandoon siya sa whale's belly. Nanalangin po ba siya? Hindi. Ano pa sabi ng scripture? On the third day, doon pa lamang siya nanalangin. When he realized na wala na siyang magagawa. Alam po ninyo, madalas tayong gano'n. Hanggat kaya natin, hindi tayo nananalangin sa Diyos. Hanggat alam natin may solusyon sa ating mga problema, hindi tayo lalapit sa Diyos. Pero kapag wala na tayong magagawa, saka pa lamang tayo mananalangin. Tingnan po ninyo ang mga prayer meeting. Hindi lamang po dito. Maging sa San Agustin. Sa ibang mga churches. Gano'ng karami mga nag-attend in prayer meetings? Dahil po ba alam na nila ang sagot? Hindi po. Because they still know the answers to their problems. Pero dahil Sunday, lang tayo mag-attend. Jonah prayed to God only on the third day. Sa ikatlong araw lang po siya nanalangin. Nanduro na at alam na niya ang kanyang dapat gawin, pero dahil ayaw niyang sumunod sa Diyos, hindi niya kinakausap ang Diyos. Bakit hindi niya kinakausap ang Diyos? Kasi galit siya sa Diyos. Kasi inuutusan mo ako ng isang bagay na ayaw kong gawin. O ba kung minsan? Hindi, iniuutosan din sa atin, ayaw natin gawin. Bakit ako mag-pray? Natatakot ako sa Diyos eh. Diba? Those are the times na minsan, hanggang kaya natin, hindi tayo lalapit sa Diyos. Paul mentioned something about prayer. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplications, with thanksgiving. Sabi nga po ni Apostol Pablo, hindi lamang po yung paghingi, kailangan may pasasalamat pa rin tayo sa ating mga pinagdadaanan. With thanksgiving, let your request be made known unto God. Ano po ang ibubunga noon? And the peace of God that passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ang nagiging bunga po ng panalangin, ang bunga ng pakikipag-ugnay sa Diyos, ay kapayapaan. Nagiging payapa tayo dahil idinulog na natin sa Diyos ang ating mga problema. Alalahanin, yung mga iniisip natin na nagbibigay ng kabigatan sa ating mga kaisipan, Lord, tulungan po ninyo ako. Hindi ko po ibinibigay sa kamay ninyo. Nagpapatulong po ako. Dahil kailangan ko rin pong batahin ang mga bagay na iyan, pero kailangan ko po kayong kasama ko. Hindi po ba kang sarap po nung kapag meron kang binubuhat na ginagawang isang bagay, alam mo may kasama ka? Meron tumutulong sa'yo, gumagabay sa'yo, meron nananalangin sa'yo, para gabayan ka ng Panginoon. Hindi po ba mainam yun? Kanina po sa aming pag-aaral, there will be times that the pastor will also need some maintenance. Model 1962 po ang inyong pastor. Malapit na po siyang maging senior citizen. Salamat sa 20%. Happy birthday, Pastor. Di po ba? So, kailangan ko rin po naman ng maintenance, ng overhaul. Eh, sino po ang maiiwan na magpapatuloy ng gawain? Di po ba? Hayaan lang po ba natin nag-iisa sila? Kailangan meron silang katulong, di po ba? Meron mong aalalay sa kanila para kung sila nagtuturo ng mga matatanda at mga young people, yung mga kids, sila pong nagtuturo. Di po ba? Amen. Ang sarap po nung nagdadalahan tayo. Nagtutulungan tayo sa lahat po ng iyan. And the peace of God that passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Nung sabihin po ni Apostol Pablo, pray without ceasing. Magagawa po ba natin yun? Na mananalang tayo ng walang humpay. Let me tell you this, every day,
biglang papasok sa isip ninyo ang isang tao, isang kapatid. Bakit po pumapasok sa isipan ninyo? Yun po ang inais ng Diyos ay panalangin. Mauubusan po ba kayo sa maghapon? Hindi po. Hindi po. Sa dami po ng mga kakilala natin na nangangailangan ng panalangin, hindi po tayo mauubusan. Prayer request, thanksgiving, financial needs para sa mga kapatid, hindi po tayo mauubusan. That's why Paul said, pray without ceasing. Hindi lamang po tayo yung mga close sa atin. Ano po sabi ng ating Panginoong Jesus? Pray for your enemies. Love your enemies. Do good to them that hate you. And pray for them that persecute you and despitefully use you. We can pray for many things. At ano pong ibubunga noon after our prayer? It's our peace of mind. Dahil alam natin na nakakaugnay natin ang ating Panginoong Diyos. Naitutulog natin yung pangangailangan po ng ating mga kapatid. Minsan si Brother Ariel nagpadala po sa akin ng picture. Nagpabike siya. Ano po ang aming prayer sa kanya? Natanawa siya ng Panginoon. Nanaway maging fruitful yung exercise niya sa kanyang health. Ay, pag-pray ko na siya. Pray without ceasing. Maalala ko po yung request ko kay Brother Bernie. Brad, baka naman meron kapag sampalog dyan. Salamat, Panginoon. May pera si Brother Bernie para ibili niya ako ng sampalog. Blessed po yan. Sa mga kapatid na may trabaho pa, Lord, salamat, may trabaho pa ang mga kapatid. Ingatan po si Brother June, si Brother Elmer sa kanilang pagbibisikleta, si Brother Alan sa kanilang pagbibisikleta. Ingatan naman po ninyo. We have so many things to pray for. And the blessing of praying for them is we have peace with God. Nasusunod po natin ang kanyang kautusan. Bakit po tayo mananalangin? Because Peter said, casting all your care upon Him, for He careth for you. Hindi naman po tayo isi-sensor ng Panginoon eh. Hindi niya sasabihin na, oy, huwag mong pipipray yan. Huwag ka mananalangin ng ganyan. Sabi po ng ating Apostol Pedro, you cast all your cares, lahat ng inyong kabagabagan, pangangailangan sa Kanya. Dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Napakaganda po ng salitang care, malasakit. Alam po ninyo, madalas po sa mga kapatid, ang kanilang hinanakit at tampo para bang wala nang nagmamalasakit sa amin. Amen po ba? Pakiramdam natin, nag-iisa na lang tayo. Ni hindi nga ako may text. Libre naman. Parang ako na lang nag-iisa sa mundo ito. Pero hindi po. Hindi man po natin nararamdaman yun. We know that there is a God who cares for us. At yung Diyos na yun, hindi matatawaran ng kanyang pagmamahal at malasakit sa atin. Kung kaya natin magmalasakit sa ating kapwa, huwag sa Diyos. Dahil higit po niya tayong mahal. Higit niya tayong pinagmamalasakitan. Naranasan na po ba ninyo hindi nyo naman kailangan, bigla na lang may darating na blessing sa inyo? Hindi pa po kayo nagpipray, binibigay na ng Panginoon sa inyo. Dahil alam niya ang ating pong pangangailangan. At binibigay po niya yon dahil nagmamalasakit siya sa atin. Pag po tayo nakauwi sa ating tahanan na walang anumang sakuna at problema na ating naranasan, we thank God because He really cares for us. Connect with Spirit-filled Christians. Huwag tayo mag-solo, mag-iisa, pakiramdam natin, tayo na lang. Hindi po, connect with other Christians. Ito po yung ginagawa ng mga men. Meron po silang pag-aaral. Ang fellowship po, yan ang tamang fellowship. Kahit na maraming tanong, kahit na mga, because that is a learning experience for every one of us. Yeah, Brother Waldo. Masusubok yan po kayo. Naranasan ko rin po.
Nevertheless, alam natin na there is growth in our faith. May paglago sa pananampalataya. As Christians, bakit po natin, why do we need to connect with other fellow believers? Sabi po kasi ng Scripture, Hebrews 10 verse 24, let us consider one another. Sikapin natin isaalang-alang ang isa't isa to provoke and to love. Ano po sabi? Na mahudyukan tungo sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. When you are with the Spirit-filled Christians, dadalhin ka nila sa tamang asal, tamang pag-iisip, tamang pagmamahal sa bawat isa. You are in the company of Spirit-filled Christians because your fellowship ay hindi nahahaluan ng chismis at fake news. Ang pinag-uusapan ninyo ay ang salita ng Diyos. That is provoking one another unto love and good works. Verse 25, not forsaking the assemblies of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another so much the more as you see the day approaching. Nakikita na po ba natin papalapit ng pagdating ng ating Panginoon? Ano po ang sabi niya sa Matthew chapter 24? Na kung hindi pa iikliin ng Diyos ang kanyang pagdating, baka wala pong matira. So ang gagawin po ng Panginoon, imbis na ito yung plano, paiiksiin pa para may matira. Alam po ninyo bakit? Ang puso at damdamin ng tao ay madali pong panghinaan ng loob, lalo na kapag nandun niya naman ang pagsubok. Yung pong mga nakikita kong video, iilan lamang po, mahaba nga linya, pero linya lamang po ng mga lalaki at babae na nais makipaglaban. Pero sa isang highway, laksa-laksang mga sasakyan ang nais tumakas, pumunta sa Poland at sa ibang mga lugar para maiwasan po nila yung gera. Pero ilan lamang po yung gustong makipaglaban to fight the good fight. Even if they die. Pero marami pong tumatakas. Marami. Higit na marami doon sa mga nagnanais lumaban. Bakit po? Takot sila. At mahalaga pa sa kanila yung buhay nila at ang kanilang pamilya. Bakit po yung mga nag-volunteer na yun, wala bang pamilya yun? Yung may edad na lalaki na gumagawa lamang ng aluminum, palagay nyo, walang pamilya yun. But they enlisted to fight. Pero marami pa rin tumatakas. Dahil ayaw po nilang makipaglaban. Mas mahalaga sa kanila ang kanilang sarili. But if you are with your fellow Christians who are Spirit-filled, they will provoke you to love. To fight. A good fight of faith. Remaining faithful unto the Lord para po sa mga mabubuting gawa unto good works. Huwag natin kaliligtaan. Not forsaking the assemblies of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Habang nakikita natin, malapit na dumating ang Panginoon, lalo pa nating pagsumikapan. Exhort them. Brad, madala kaya last Sunday. Ano ba ang problema? Sana makasama ka namin next Sunday. Meron ka bang prayer request? Exhort them. Remind them na ang mga bagay na nangyayari sa atin ay sinabi na ng Panginoon. Bakit natin gagawin ito? Bakit natin kailangan silang paalalahanan? Because ang sabi po sa Galatians 6 verse 2, si Apostle Paul na nagsabi, bear one another's burden. Magdalahan kayo ng inyong mga pasanin sa isa't isa. And so fulfill the law of Christ. At sa gayon ay matutupad ninyo ang batas ni Kristo. Let's exhort one another in love, in fellowship, in worship sa ating pong Panginoon. Napakaganda po ng ginagawa ng mga kapatid. Halin-hinan po tayo.
iba po yung mga nag-MC, iba po yung mga nagbabasa. Lahat po tayo nabibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng ating pong gawain. Dati po nahihiya tayo. Pero ngayon, malaya na po nating nagagawa. Ang lahat ay makapaglingkod sa ating pong Panginoon. And let me remind you, dear brothers and sisters, na kung minsan, the danger na kapag tayo yung nag-e-exhort, nagre-remind sa kanila, baka po lumaki ulo natin. Baka may pagmamayabang na tayo sa ating sarili. Maging maingat po tayo. Baka magkaroon tayo ng holier than thou art attitude. Di po ba? Mas banal ako sa iyo, kailangan kitang paalalahanan. Ikaw ay mahinang Kristiyano. Paalalahanan kita. Ito kapatid, huwag kahihiya, hindi. So parang pakiramdam natin tayo po yung mas spiritual sa kanila. Ano po sabi ng Scripture? Ephesians 4 verse 2. With all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. Verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ang dahilan po kung bakit natin niyayaya mga kapatid para magkaroon ng fellowship, para yung kapayapaan ay manatili sa ating lahat. Manatili tayo sa ating pong Panginoon. When we fellowship, we go to church, we go to Bible studies, we go to prayer meetings, we go to events and activities for the glory of God. Di lamang po yung eating fellowship. No? Makita natin na nandoon yung pagmamalasakitan sa bawat isa. Since we all have faith struggles at one point or another, by connecting with each other, we get to hear the experiences and personal testimonies ng mga kapatid, how they overcame. Paano ba sila nagtagumpay? Paano nila napaglabanan yung mga pagsubok na yan? Kaya nga po, alam po niyo sa prayer meeting, last Friday po, umuwi na po ako, 8:47. Bakit po gano'n? Tagal po nilang magkwentuhan. Ang tagal po nilang nag-share ng kanilang experiences. And that's part of fellowship. Hindi po ako nagtatampo doon. Maganda nga po na makita natin ang mga kapatid na nagtutulungan, narinig natin yung kanilang mga pinagdadaanan. Hindi po kadaldali, brother, kanyang Friday. Warm up niya ba ka? Pabarot na ako ang misis ko. Pero napakaganda po na marinig ang patotoo ng mga kapatid. It warms our hearts because we bear each other's burden. With loneliness and meekness, sinasabi po ng Scripture. Dear brothers and sisters, tayo po ay nasa tamang pananampalataya. Otherwise, hindi ko po kayo makakasama. If you have doubts in your faith, tell us so we can help you. If you have doubts in the Bible, tell us so we can help you. Pero kung minsan kapag hindi namin masagot, ito po ang tanong sa inyo. If not this true faith, anong alternative faith na hahanapin mo? Meron ka bang pwedeng ipangpalit sa tamang aral ng salita ng Diyos? Kung sinasabi natin, hindi ito ang tama, meron ka bang ipangpapalit? Buddhism? Muslim? Hinduism? Ano? Anong pangpapalit natin? Kung hindi ito ang tamang pananampalataya. Tell us. Baka naman mali kami at tama ka. Because we have no other alternative. Yung ibang mga relihiyon, sila po naglilingkod sa Diyos. Tayo, sa atin, tayo po pinaglilingkuran ng Diyos. Sa lahat ng ating mga pangangailangan, nandiyan siya para tulungan po niya tayo. Minsan hindi pa natin hinihingi, binibigay na po niya. Kagaya ng isang mabuting ama, alam niya ang ating mga pangangailangan. So dear brothers and sisters, kung hindi po itong tamang relihiyon, anong tamang relihiyon? Anong tamang pananampalataya? I realize, mga
mga kapatid, that we do not have all the answers. But the Bible has. Biblia po, makasasagot lamang sa lahat po ng ating mga pinagdadaanan. Let me share with you the last verse natin pong gagamitin ngayong hapon. In Psalm 19 verse 21, the Bible says, "There are many devices in man's heart." Maraming pamamaraan ang puso ng tao. Nevertheless, the counsel of the Lord shall stand. Ang payo ng Diyos ang mananatili. Maaaring meron tayong pangungusap, marami tayong mga kaisipan, ngunit ang payo ng Diyos ang mananatili. Psalm 135 verse 6, "Whatsoever the Lord pleased, that did He in heaven and in earth, in the seas and in the deep places. He causeth the vapors to ascend from the ends of the earth. He maketh lightnings for the rain. He bringeth the wind out of His own treasuries." Our God is sovereign about everything else. He is sovereign maging sa ating pananampalataya. So ano pong ating gagawin? Lalo lamang po tayo magtiwala sa Diyos. Lalo lamang po natin ibigay sa Diyos ang ating pong pagtitiwala. Sabi nga po, tayo ay nasa Kanyang mga kamay at hindi po niya tayo bibitawan. So tayo po yung mga dalangin. Dakila namin Ama, salamat po sa mga paalaala po ninyo na sa tuwing kami po ay lumalakad ng aming mga pansariling kalooban. Alam namin, Panginoon, na sinusunod namin ang aming pong pansariling kaisipan. Gayon pa man, salamat po sa paalaala po ninyo sa amin. At tunay na ang mga salita po ninyo ay nagbibigay sa amin ng katatagan upang lalo pa kaming magsumikap na maglingkod sa inyo ayon po sa inyong kalooban sa amin po. There are many struggles in our faith due to the fact that there are so many trials and temptations in this world. Pero salamat po, Panginoon, at meron kang mga pangungusap at paalaala sa amin upang ang mga salita mo ay lalo pong magnining at pagtumibay sa aming mga puso't kaisipan upang sa mga sandali na kami ay dadaan sa mga pagsubok ng buhay at kailangan namin lumangoy sa aming po mga pinagdadaanan ito, makalampas kami sa mga pagsubok na ito dahil kasama po namin kayo. The joy of serving you in spite of all the difficulties in life ay dahil kasama po namin kayo. Alam namin na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. And as we journey in this life, alam namin, Panginoon, na ang inyong mga salita ay siya lamang pong mananatili. Kagaya po ng sinabi ng salmista, na ang mga salita mo ay siyang aming kaaliwan. Kung hindi nga po, baka po kami ay namatay na sa aming pagdadalamhati. Pero salamat po na ang mga salita mo ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kaaliwan upang lalo pa kaming magtumibay, lumakad, magpatuloy sa aming pananampalataya at pasalamatan ang inyong patuloy na gawain sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Pinupuri po namin kayo sasalamatan. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will, working in you that is well-pleasing in His sight. Through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Once I stood in the night with my head bowed low, in the darkness as black as could be, and my heart felt alone, and I cried, "Oh Lord, don't hide your face from me. Hold my hand all the way
When